Hi guys, this is the second part of our Euromotor ADV Falcon 180i review. In this video ay ipapakita namin sa inyo ang rides namin mula Clark, Pampanga to Mount Samat in Pilar, Bataan, back and forth. As promised in my previous video, malalaman natin ang gas consumption and ang performance ni Falcon sa long ride. The distance from Clark to Mount Samat is 81 kilometers, so kasama ang pabalik, tatakbo tayo ng total of 162 kilometers. By the end of this video ay malalaman natin kung totoo ba na fuel efficient si Falcon and ang claim ni Euromotor sa fuel consumption na 35 kilometers per liter. To start ay umalis kami ng bahay na maliwanag na. Time is 7:50 AM and syempre uunahin natin na magpagas at magpa-full tank na din. Unang pagas namin ay dito lang sa labas ng subdivision at ang nadagdag sa atin ay 6.37 liters at nagbayad kami ng 336 pesos and 34 cents for the full tank. Okay, full tank na si Sammy, ang ating ADV Falcon 180i. Let's continue the ride! Pasensya na din po pala sa mga nag-aabang nitong review natin at medyo natagalan bago natin nasundan. Kami ay na-busy at ngayon lang din nagkatugma ang schedule namin. I tried to make this video a continuous ride para makita nyo ang tuloy-tuloy naming andar and makita nyo ang performance sa daan ni Sammy. I also suggest na i-check nyo yung first part ng review namin at baka doon ay nasagot na po ang ibang mga question ninyo. But if you still have any concern, just leave it in the comment section and we will try to answer them. Going back, ito nga pala ang dinadaanan namin palagi tuwing uuwi kami ng Bataan. So from Clark, then Friendship, tapos Porac, and then Florida Blanca. Dito kami sanay dumaan at kabisang-kabisa na namin ito. Mas feel safe kami dito dahil kaunti lang ang mga sasakyang dumaraan at hindi masyadong mabibilis. Meron konting truck or bus pero mabagal lang sila. We will also have another detailed video ng pag-purchase namin kay Sammy. Kung magkano nga ba ito at saan namin binili ang mga current accessories na nilagay namin. At kung ano-ano na nga ba yung mga issues na na-encounter na namin sa Falcon. Sayang nga lang at hindi umabot ang mic at di nyo maririnig ang conversation namin sa intercom. Kaya sana ay mapagtiyagaan nyo muna ang voiceover ko. At ang una naming stopover ay dito sa Barangay Bodega, Florida Blanca. Ito ay ang tindahan ng mga prutas sa gilid ng daanan bago sa tulay. Hindi talaga namin pinapalampas ang pagtigil dito para magmeryenda. Pwede na lang kung sarado sila. Yun o. Sarap na mangga. Ayun o, meron pang ganon. Sa ating mga nakamotor, ito talaga ang isa sa masarap inumin, ang fresh buko. At sakto, may bagong lutong turon si nanay. Ang init pa nga. At after natin magmerienda ay tuloy na ulit tayo sa biyahe. At 9:09 AM ay nakarating na kami sa Dinalupian, Bataan. Dito ay nagstay muna kami ng ilang oras at may sasadyain talaga kaming gawin at isasabay ko lang ang pag-record ng video na ito for our review. Nagpaiwan muna ako sa pinsan niya dito sa Dinalupihan at medyo matatagalan sa importanteng lakad niya. Hindi siya lumayo nasa bayan lang din siya ng Dinalupihan. Dito na rin kami nagtanghalian at bumalik siya ng mga pahapon na. Time check is 3:24 PM at tuloy na tayo sa pag-akyat sa Mount Samat. Let's go! Napagkasundaan namin na dumiretso pa din ng Mount Samat kahit medyo late na. Sa pagkakatanda ko nga hanggang 4 PM lang sila nagpapapasok pero tutuloy pa din tayo.
Ito ay para masubok ulit natin ng akyatan at bengkingan si Sammy. Sa mga nakaakyat na ng Mount Samat, kayo na mismo makakapagsabi kung gaano katarik at matutulis na likuan ang daan doon. Isa nga rin pala ito sa mga ginagawa namin at parang tradisyon namin mag-partner sa tuwing may bago kaming motor. Parang pinaka-bless na din namin para kay Sammy. Tinatahak na natin ang Bataan Provincial Highway or Roman Superhighway. Malawak ang daan na ito at dito talaga ay makakasabay mo ang mabibilis na mga sasakyan, kasabay pa ang malakas na hampas ng hangin. At 4 PM ay saktong nasa paanan na tayo ng Mount Samat. Namiss namin ang umakyat dito at napakalamig. Last akyat namin dito is 2017 pa. Nakita nga namin na hanggang 4 PM lang pala sila at mukhang late na talaga tayo. Ang Mount Samat ay may elevation na 1,821 feet above sea level. Ito ay isang memorial shrine complex na itinayo upang bigyan karangalan at pag-alala ang matatapang na paglaban ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo laban sa mga Hapon noong World War II. At simula na nga ng mga ahonan at bengkingan dito. Samahan nyo kaming i-enjoy ang ride na ito. At 4:20 PM ay nakaakyat na kami. Tara, try nating magtanong kung pwede pang pumasok. Pwede yung sir, kahit silip lang dyan. Para lang makita sa yung harap. Hindi na. Hindi na nakakit dyan lang Wala na sir. Kasi may maalam. Ay hindi na silip. Okay. Thank you. Dahil nga sa rules na 4 PM cut-off ay hindi na nga talaga tayo napapasok pa. Dahil na rin siguro may kasunod na sasakyan na nag-aabang sa likod namin. Syempre nga naman kapag pinagbigyan ng isa ay dapat lahat pagbibigyan din. Okay lang naman sa amin at ang purpose lang naman namin ay mag-rides. Meron pa namang next time, picture na lang kami sa labas at tanaw-tanaw sa magandang view sa gilid ng daan. Hi guys! Part 2 na po ito ng biyahe natin from Mount Samat pauwi na ng Clark, Pampanga. Sana ay kasama pa rin namin kayo sa ride naming ito. Salamat nga po pala sa magagandang feedback nyo at sobrang na-appreciate po namin yon. Hindi po pala biro ang mag-vlog or i-review at i-document ang isang bagay. Pipilitin po namin na palaging maging totoo or transparent sa mga review namin kay ADV Falcon 180i. Sa takbo naming ito ay mapapansin na yung RPM ay hindi umaabot o lumalampas ng 7,000. Ibig sabihin ay hindi siya pwersado kahit paahon, kaya wala talagang kahirap-hirap umakyat itong si Falcon.
Dito pa lang sa Palihan, Hermosa, Bataan ay nagpagas na ulit kami kahit 3 bars pa lang ang nawawala sa amin ay nagpa full tank na ulit kami. Sa dulo ng video ay ipapakita ko sa inyo ang computation namin. Ang nadagdag ulit sa amin ay 4.27 liter at nagbayad ng 201 pesos and 55 cents. Alright, full tank na ulit si Sammy. Tara, biyahe na ulit tayo. Gusto ko lang po sanang sabihin na ginagawa namin ang video na ito para sa mga taong gustong madagdagan ang kaalaman nila kay Falcon 180i. Hindi po ito para ipilit sa iba na tumulad sa amin at kumuha din ng Falcon. Kung kami din naman ay nag-research bago kami bumili. At sana ay magamit nyo itong mga video namin for comparison. Alamin ang mga pros and cons, then decide kung anong motor nga ba ang para sa inyo. Bago pala kami umuwi ay dumaan kami dito sa Ilog Kamalig sa Porac, Pampanga ng mga 6:30 PM. First time namin pumunta dito at natuwa naman kami sa mainit na pagtanggap sa amin nila Tatay Sito at Tita Malu. Kahit may ginagawa si Tatay Sito at busy siya, ay tinigil niya ito at nagbigay oras para makipagkwentuhan sa amin. Ikukwento sa inyo ni Tatay Sito kung paano nila ito inayos at pinaganda. Kung nanonood kayo ng mga vlog ng ibang campers, ay isa ito sa laging dinadayo dito sa Porac, Pampanga. Natikman din namin yung pinagmamalaki nila ditong lomi. At totoo nga na masarap at mukhang babalik-balikan na namin ito. Since nandito na din naman kami at may dala kami kahit paanong gamit, ay nag-decide na kaming mag-moto camping. Halos na solo namin ang campsite at may dumating lang na isang sasakyan. Naligo kami sa ilog at napawi naman yung init at lagkit sa biyahe. Bukod sa bigat namin ng partner ko, ay may dala din kaming tent, airbed at isa pang bag ng mga gamit. After makapagpahinga ay nag-decide na rin kaming umuwi. Sayang nga at hindi na namin maipapakita sa inyo ang itsura nito kapag maliwanag, pero may next time pa naman. Wala po palang entrance fee ang Ilog Kamalig, pero tumatanggap po sila ng inyong donasyon. Huwag po kayong maniniwala kapag may ibang taong naningil sa inyo ng kahit anong fees sa Ilog Kamalig. Saktong 12 AM ay umalis na kami at hindi na nakapagpaalam kina Tatay Sito upang di pa makaabala at baka tulog na sila. Anyway, sakto palang madilim na tayo umuwi at first time namin masusubukan yung MDL na pinalagay namin. Mofax laser gun MDL nga pala yung binili namin for 800 pesos plus lang. May video rin pala ako ng pagpapakabit namin dito at 600 plus lang yung siningil sa amin. Kasama na doon yung labor, mga relay, and switch. Nag-inquire kasi ako sa ibang shop at ang quote sa amin ay 4.5 kaagad. Okay na sa amin yung less than 2K dahil kung masira agad ay hindi masyado masakit sa bulsa. Ganitong liwanag daw yung gusto ng partner ko at mukhang maganda naman yung pagkakabit. Makikita nyo na never may nagtaas ng ilaw sa mga kasalubong naming sasakyan. Maliwanag siya sa personal kahit malayo. Sana ma-appreciate nyo kahit malabo dito sa video namin. And we're home. At 12:30 AM ay nakauwi na kami ng bahay. And this is the final result. Our total distance travel is 184.5 kilometers. Yung trip namin nung huling pagas ay nasa 136 kilometers, divided by the liter of gas na dinagdag namin ay nasa 4.27 liters. So ang average fuel consumption namin is 31.85 kilometers per liter. Kita naman sa patakbo namin sa video na halos lagi kaming umu-overtake at hindi rin kabagalan ang pagpapatakbo para lang makatipid sa gasolina. 31 kilometers per liter is not bad, kahit dalawa kaming nakasakay at medyo maraming dala. Sana ay nagustuhan nyo ang video naming ito. At kung magka-budget, isasabak natin ng North Luzon Loop ang ating Euromotor ADV Falcon 180i. Ano, tara?